Mateo 18 verse 21. Ang pamagat natin, the parable of the unmerciful servant. 21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brothers when sins against me? Up to 7 times? Then Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Walang kalakatapusan, no? Yung mga nagkakasala daw sa iyong tao, parang walang katapusan. Dahil ang utos ng Panginoon, pangalawang commandment niya, love your neighbor as yourself. Kaya kahit malaking nagawang kasalanan sa iyo ng tao, laging isipin natin si Lord. Huwag natin ibigay sa atin kamay ang mga batas. I-pray natin dahil ang turo ni Lord, yung mga kaaway natin, pakainin, painumin at padamitan. Kung binato ka raw ng bato, batuhin mo rin ng tinapay. Love your neighbor as yourself. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Na kahit sa bakod lang ng bahay, ang mga magkakapit bahay laging nag-aaway. Dahil sa lupa, makalamang ka na ng kahit siyang dangkal, punta na kayo ng husgado. Pwede naman pag-usapan. Kaya ang mahirap ang mga utos ng Panginoon, lalo na yung isang taong nagkasala sa iyo, balak kang patayin at nasugatan ka, at nang gumaling ka pag nakita mo siya, paano mo ma-emphasize na pinapatawad mo na siya, samantala ang sugat sa katawan na ginawa niya, araw-araw makikita mo. Kaya mahirap ang ganun, na may ang taong nakakasala sa iyo may bakas ng sugat. Pero pag na-overcome mo yun, mayroon kang gantimpala sa Panginoon. Ang lahat-lahat naman ay may solusyon. Ang lahat-lahat na kasalanan ay may kabayaran. Sinabi ni Lord, for the wages of sin is death. Kung nakakaroon ka raw ng isang malaking kasalanan, ang kabayaran mo ay kamatayon. Siguraduhin mo lang, kapatid, na ma-receive mo ang salvation na sinasabi ni Lord na walang bayad. Work out your own salvation para sa kabilang buhay, mayroon ka rong buhay na walang hanggan kasama mo ang ating Panginoon. Kaya kapatid, forgive and forget. Lagi natin tandaan, pag mayroon kakasala na tayo sa atin, pabaya mo na sa Panginoon. Huwag tayo magtanim ng galit sa kapwa natin. Ihaya mo na si Lord ang ng puso niya na magbago. Tao lang naman tayo. Gawin natin ang lahat na patawarin yung mga nagkakasala sa atin. At iwasan natin magkakaroon din ng kasalanan sa parehas nating tao, lalo na sa mata ng Panginoon. Kahit na sinabi ni Lord 77 times tayo patatawarin, paulit-ulit lang. Yung mga dyan, yung mga tinutukso,
tukso sa babae, tukso sa pagnakaw, paulit-ulit lang. Tapos i-confess sa Panginoon dahil sabi ni Lord 77 times, huwag naman ganyan. Mayroon naman tayong i-conscience. Pag ginawa mo na, isipin natin lagi si Lord nagpapatawad, pero huwag mo natin ulit-ulitin. Para tayong bata na ulit-ulit lang ang ginagawa. Pag tumanda na tayo, huwag na yun. Dahil nasakit sa kalooban ng Panginoon na tayo'y mga linikha niya. Paulit-ulit tayong gumagawa, lumalabag sa mga batas ng Panginoon. Kaya iwasan natin ang magkakasala sa kapwa natin. Pagpamanhin ang nagkakasala sa atin. Pray for them. Na balang araw, matouch ang heart nila. Bumalik loob sa Panginoon at huwag nang gumawa ng isang bagay sa kapwa nila na hindi maganda. Kaya kapatid, 77 times natin patawarin yung mga taong nakakasala sa atin. At nang tayo'y mapagpatawad ng Panginoon dahil di naman tayo perfecto. Laging nating tandaan, forgiveness is the key. Dahil pag ikaw ay nagpapatawad sa mga taong kakasala sa iyo, yan ay isang medicine para tumaba ang puso mo. Yan ay isang gamot na ikaw ay nagkukunik sa Panginoon. Isang paraan na ikaw ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Kahit mabigat na kaya mong gawin. Dahil ang lahat yan ay mayroong gantimpala na ibibigay ang Panginoon. Mag-antay ka lang. Dahil lahat-lahat na paghihirap, mahirap magpatawad, pero mayroong gantimpala yon. Mahirap gawin, pero mayroong kang gantimpala sa Panginoon. Kaya kapatid, forgiveness. Forgive each and everyone. God bless.